Magandang araw mga kaibigan! Ating puntunghayan ang ikawalong kabanata ng ating kwento na pinamagatang I'm Falling For You. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Philippine General Hospital, nagtatakang sabi ni Alexandra habang nakatingin siya sa pampublikong ospital na nasa harap niya. Mula sa di kalayuan ay natanaw niyang ipinarada ni Patricia sa parking lot ang pajero nito. Bakit dito pumunta si Senyorita? Tanong naman ni Mang Ben. Sinulya pa niya ito at muli ring ibinalik ang tingin kay Patricia. Kasalukuyan nitong inilalabas ang paper bag. Hindi ko rin po alam. Umuwi na po kayo, Mang Ben. Ako na po ang bahala rito. Wika niya habang hindi hinihiwalayan ang tingin kay Patricia. Paano ka? Okay lang po ako rito, Mang Ben. Sabay na lang po kaming uuwi ni Patricia. Binuksan na niya ang pinto sa tabi niya at saka siya bumaba ng sasakyan. Mag-ingat po kayo, sabi niya rito. Ikaw rin, nginitian siya nito. Tumango lang siya. Pinaandar na uli nito ang sasakyan. Nang lumingon uli siya kay Patricia, ay napansin niya ang isang family van na huminto sa tabi ng kotse nito. Lumapit pa siya pero tiniyak niya na hindi siya makikita nito. Bumaba ang mga nakasakay sa van. 7 ang mga iyon kabilang na ang driver, 5 ang lalaki sa grupong iyon. Halos magkakasing edad ang mga ito. Masayang binati ng mga ito si Patricia. Nakita pa niya nang kunin ng isang lalaki ang paper bag. Napakunot-noo siya. Parang namumukhaan niya ang mga lalaking iyon. Nag-isip siya. Sila nga, bulalas niya sa isip. Hindi siya maaaring magkamali. Ang 4 na lalaking iyon ay ang miyembro ng erotic heart band na tumutugtog sa Baywalk. At ang 2 babaeng iyon ay mga kaibigan ni Patricia na kasama nila noon. Hindi agad niya nakilala ang mga ito dahil ibang-ibang ayos ng mga ito ngayon. Mga mukhang tunay na college students ang mga ito at hindi rakista. Kung ganoon, ay talagang magkakakilala ang mga ito. Sinasabi na nga ba niya tama ang hula niya noon. Pero anong ginagawa ng mga ito sa Philippine General Hospital? Nakita niyang may nilabas sa 2 kahon ang mga lalaki. Dumiretso siya ng tayo nang matanaw niya ang isang doktor na nakangiting lumapit sa mga ito. Mula sa kanyang kinatatayuan, ay natitiyak niya na matagal na rin kakilala ng mga ito ang doktor dahil sa nakita niya reaksyon sa mukha ng mga ito. Pagkalipas pa ng ilang sandali ay may mga dumating na tao para buhatin ang mga dala ng mga ito papasok sa loob ng ospital. Unti-unti nang may nabubuong hinala sa kanya. Nang makita niyang lumula na ang grupo sa van at pinaandar na iyon palayo ng driver, ay mabilis siyang lumapit kay Patricia. Malayo na ang van pero nakatanaw pa rin ito sa naturang sasakyan. Hi! Bati niya rito at sa kanya ito nginitian. Umawang ang mga labi nito nang makita siya. Pinigil niya ang kanyang sarili na humagalpak ng tawa para kasing nakakita ito ng sawa at hindi magawang kumilos sa kinatatayuan. Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda? Biro niya rito. Ipinitik pa niya ang mga daliri sa harap nito. Umurap naman ito at saka lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba rito? Sinundan mo ba talaga ako? Sunod-sunod na tanong nito. Halatang nataranta ito pagkakita sa kanya. Relax ka lang. Wala namang masama sa ginagawa mo Dapat nga ay maging proud ka pa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tumabi ka riyan at uuwi na ako. Pagmamaang-maangan pa nito. Sasabay ako sa'yo. Hindi na niya ito hinintay na makasagot. Lumigid siya sa passenger seat ng kotse at binuksan ang pinto niyon. Kampanting umupo siya sa tabi nito. Sumakay na rin ito at pumwesto sa driver's seat. Halatang naiinis na ito pero nagpipigil lang. Kailan ka pa na-involved sa mga charity works? Tanong niya. Naudlot ang akmang pagpasok nito ng susi sa ignition. Gulat minilingon siya nito. Wala ka nang pakialam doon, naiinis na sabi nito. Maganda ang intensyon mo pero bakit kailangan mo pang ilihim ang pagkuha mo ng mga pagkain sa bahay ninyo? Patuloy na sabi niya na hindi pinansin ang sinabi nito. Nag-iwas ito ng tingin at parang napapagod na sumandal sa upuan nito. Please don't tell them, lalo na kay kuya. Pakiusap nito na nakatingin sa harap ng sasakyan nito. Nagulat siya sa narinig. Noon lang ito nakiusap sa kanya.
Ang alin? Ang pagtulong na ginagawa mo o ang pagkawala ng mga pagkain sa bahay? Pagmamaang-maangan pa niya. Pareho, mahinang sagot nito. Hindi pa rin ito sumusulyap sa kanya. Pero bakit? Nahihiya ka ba sa ginagawa mo? Sumulyap ito sa kanya at saka pilit ng umiti. Magagalit si kuya kapag nalaman niya na hinigan niya ang pait sa tinig nito. Huminga ito ng malalim at saka umayos ng upo. Hindi niya magugustuhan ang ginagawa ko, malungkot na sabi nito. Wala namang masama sa ginagawa mo. Nakakatulong ka pa nga sa ibang tao. Dapat nga ipagmalaki ka ng kuya mo. Kahit kailan hindi siya natuwa sa ginagawa ko. Napakataas niyang tao para maunawaan niya ang kalagayan ng ibang tao. Ang negosyo lang niya ang tanging mahalaga sa kanya at kung paano ito pauunlarin. Hindi siya tumutulong ng walang kapalit. May himig na hinampo sa boses nito. Gusto sana niyang kontrahin ang sinabi nito. Pero nang maalala niya kung bakit siya nasa mansyon ng mga ito ay itinikom na lamang niya ang kanyang bibig. Alam ko rin na may mas malalim na dahilan kaya narito ka. At iyon ay para bantayan ako. Muling sabi nito. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit patago mo pinupuslit ang mga dilata. Siguradong kaya mo naman bumili nun gamit ang sarili mong pera. Wika niya bilang pag-iwas. Ayaw niyang magtaksil sa usapan nila ni Miko. Dapat ay narito pa rin ang kanyang loyalty dahil silang dalawa ang may kasunduan. Bukod sa allowance ko na hindi naman ganoong kalaki, ang anumang gagastusin ko gamit ang pera niya ay kailangan ng resibo. Hindi siya umimik. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Ganun ba talaga ang ugali ni Miko? Maunawaan niya kung ginagawa nito iyon sa ibang tao. Pero sa kapatid nito ang pinag-uusapan. Huwag mo akong intindihin, Alex. Alam kong mahal ako ni Kuya. Ganun lang siguro talaga siya. Nadala niya hanggang sa bahay ang ugali niya sa trabaho. Hindi siya makahagilap ng sasabihin. Kahit siguro si Miko ay hindi maniniwala na nakikipag-usap sa kanya ng puso sa puso si Patricia. Na naroon ito sa kanyang tabi at unti-unti nitong binubuksan sa kanya ang damdamin nito. Alam kong alam mo na rin ang tungkol kay Monique. Napansin niya ang pagrehistro ng galit sa mga mata nito. Pero agad din naglaho iyon. Marahil ay gusto lang ako lumaking maayos ni Kuya. Pero hindi niya namamalayan na ayoko sa paraan niya. Hindi niya mapipigil ang pagnanais ko na tumulong sa mga cancer patients ng ospital na ito. Matatag na sabi nito. Iyong mga kasama mo kanina, hindi ba sila rin iyong banda na pinanonood natin sa Baywalk? Tanong niya. May hinala na rin siya kung ano ang relasyon nito sa bandang iyon. Original member ako ng bandang iyon. Ako ang dating vocalist nila, pag-amin nito. Pag-aari ng isang kabarkada namin ang bar na yon. Napupunta sa mga charity institution ang kinikita namin sa pagtugtog doon. Patricia, hindi niya itinago ang paghanga rito. Kaya pala Erotic Heart Band ang pangalan ng banda nito. Bihira lang makakita ng mga taong mayaman pero may malaking puso para sa ibang tao. Napakapalad ng sino mang makakatagpo rito. Erotic Heart. Bigla niyang naisip ang mailap na leon. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. You do love him, don't you? Maang napatingin siya rito. Nanunukso ang ngiti nito. Ano bang sinasabi mo? Binabantayan lang kita dahil iyon ang trabaho ko. At binabayaran niya ako dahil doon. Mabilis na pagtatama niya sa maling akala nito. I like you for him. Nararamdaman ko na hindi ka katulad ng ibang mga babae na nagpapaugnay sa kanya. Iyong mga babae na pera lang ang habol sa kanya. Alam ko ring magagawa mong gamutin ang sugat sa pagkatao niya dahil sa ginawa ni Mama. Tulad ng ginagawa mo sa akin. Seryoso nang sabi nito na hindi pinansin ang kanyang sinabi. Patricia, hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Napatitig lamang siya rito. Napabalikwas ng bangon si Alexandra nang marinig niya ang sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan. Kahihiga lang niya sa kama. Mabuti naman at dumating na si Patricia. Anya sa sarili. Ngayon ang araw na sinabi nitong uuwi ito mula sa Lipa, Batangas. Naimbitahan kasi ang grupo nito at tumugtog sa isang eskwelahan doon. Magsiswimming na rin daw sa beach ang mga ito kaya 2 araw ito roon. Dapat lang na ngayong ka-umuwi dahil baka malaman ito ni Miko. Naku, siguradong malilintikan tayong dalawa sa kuya mo. Kausap niya sa sarili. Hindi alam ni Miko na umalis ang kapatid nito. Nasa Baguio City pa rin ito at bukas pa ang balik. Nung magkausap sila ng sarili na ni Patricia ay tuluyan na sila nagkalapit nito.
Hindi pa rin niya inamin dito ang tunay na damdamin niya sa kuya nito. Sinabi rin niya rito na kakausapin niya si Miko na hayaan na itong gawin ang talagang hilig nito. Mauunawaan naman siguro ito ng kuya nito. Tumanggi ito at sinabing maghintay pa sila ng tamang panahon. Iginalang niya ang desisyon nito. Naging kasabwat siya sa pagtakas-takas nito. Nag-ayos siya ng sarili bago lumabas ng silid. Nakita niya si Manang Susan na humahangos palapit sa kanya. Sino po ang dumating, Manang Susan? Si Patricia na po ba iyon? Tanong niya na hindi pa man ito nakakalapit sa kanya. Lagot tayo, Alex. Si Miko ang dumating. Nariyan siya sa ibaba. Natatarantang sabi nito sa kanya. Bigla siyang kinabahan. Nasaan ka na ba, Patricia? Bakit hindi ito tumatawag? Ano ba sinabi sa iyo ni Patricia? Tumawag na ba siya? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Hindi ko nga rin po makontak ang cellphone niya. Ang huling pag-uusap namin ay kaninang umaga. Siniguro pa nga niya na nandito na siya bago mag-alas 6. Ang akala ko po ay bukas pa ang dating ni Miko. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga kasama niya, tawagan mo kaya? Siguradong magagalit si Miko kapag nalaman niya umalis si Patricia na hindi ka kasama. Maski ito ay nagpapanik na rin. Iyon nga po ay pinagtataka ko. Dahil maging ang mga cellphone ng mga kasama niya ay hindi ko makontak. Anong gagawin natin? Hinahanap ka ni Miko sa ibaba. Siguradong hahanapin din niya si Patricia. Ako po ang bahala kay Miko, Manang Susan. Yayayain ko po siyang lumabas. Kapag tumawag po si Patricia dito, pakisabi po na tawagan niya agad ako. Kung dumating naman po siya, mas mabuti. Sabi niya na pilit pinapakalma ang sarili. Sige, sabay na silang bumaba ng hagdan. Nasa itaas pa lang sila ay natanaw niya si Miko. May inuutos ito sa isa sa mga katulong. Hindi ito naka-business suit, sa halip ay casual ang get-up nito. Hindi niya ito hinihiwalayan ng tingin habang bumababa siya ng hagdan. Hi, bati nito nang makababa na siya ng hagdan at makita siya nito. O kumusta? Akala ko bukas pa ang dating mo. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili. Masyado siya nagpapahalata na kinakabahan siya. Iyon talaga ang unang plano ko. Magtitreat pa nga sana ako ng kinausap naming mga investors. Pero pinaubaya ko na lang ang bagay na iyon sa ilang executive sa kasama ko. Natuwa na naman ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay asawa siya nito na pinagpapaliwanagan. Pilit niyang itinataboy sa isip ang bagay na iyon. Bakit nagbago ang plano mo? Tanong niya. Nakibit balikat ito. Nakakamiss kasi ang Maynila. Ang office, itong bahay, si Patricia at... Hindi nito itinuloy ang sinasabi. Hindi niya nagawang kumura pa habang nakatitig din ito sa kanya. Umaasam ang kanyang puso na pangalan niya ang huling babanggitin nito. May kakaibang kislap siyang nakikita sa mga mata nito. O marahil ay ilusyon lamang niya iyon. Nakakamiss ang mga ginagawa ko rito. Kapag kuwan ay sabi nito. Saka huminga ng malalim. Itinago niya ang pagkadismaya. Pilit ang ngiti na tumangon lamang siya. How are you? Tanong nito sa kanya. Kinilig siya dahil parang tumatagos sa kaloob-looban niya ang pagtitig nito sa kanya. Pinigil niya ang kanyang sarili na magbunyi. Hindi naman dapat niya binibigyan ng ibang kahulugan ang tanong nito. Okay lang naman kami dito habang wala ka, sagot niya. Ipinagpalagay na lamang niya na para sa mga naiwan nito sa mansyon ang tanong na iyon. Magpahinga ka na, Alexandra. Bukas na lang tayo mag-usap. Aakyat na rin ako para makausap naman si Patricia. Hindi ka maaaring pumunta sa silid niya. Awat niya rito na akmang aalis na ito. Hinawakan pa niya ang braso nito para pigilan ang pagpanhik nito sa hagdan. Huli na para bawiin niya ang nasabi. Ano ang ibig mong sabihin? Nakakunot ang noong tanong nito. Bumaba ang tingin nito sa kanyang kamay na nakahawak sa braso nito. Parang napaso na inalis niya iyon. Ang ibig kong sabihin, siguradong natutulog na iyon. Ngumiti pa siya. Kahit parang sasabog sa kaba ang kanyang dibdib. At saka hindi tamang kausapin mo siya ngayon. Mainit ang ulo niya. Nagkainisan na naman kasi kami. Napangiwi siya dahil sa pagsisinungaling. Sana lang ay hindi ito magpumilit pa na kausapin si Patricia. Ganun ba? O siya, sige. Magpapahinga na lang ako. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong niya nang makita niya na aakyat uli ito. Lumingon ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata ng tinitigan siya. Paalis talaga ako kanina nang dumating ka. Lalabas sana ako para mapaglibang naman kahit paano. Okay lang ba?
Pinangatawanan niya ang pagsisinungaling. Mabuti na lang at hindi agad siya nagpalit ng damit. Nakapalda siya ng light blue na hanggang sa kalahati ng mga binti ang haba at white fitted blouse. Mukha naman talaga siyang paalis ng bahay. Saan mo planong pumunta? Tanong nito na muling bumaba at lumapit sa kanya. Sa Baywalk, maglalakad-lakad lang ako. Gusto mo bang sumama para ma-relax ka kahit sandali? Anyaya niya. Hindi pa ako nakakapunta roon, but I heard it is a romantic place. Masuyo ang pagkakasabi nito sa salitang romantic. Pakiramdam niya ay may gusto itong iparating sa kanya. Tama na Alexandra, huwag kang masyadong umasa dahil baka masaktan ka lang. Saway niya sa kanyang sarili. So, sasama ka? Tanong niya. Okay lang ba kung hindi na ako magpapalit ng damit? Tanong nito sabay tingin sa suot nito. Ayos na iyan, siguradong pagtitinginan ka ng mga babae roon. Iisipin nila na may naligaw na artista sa Baywalk. Natatawang sabi niya. Nabawasan ng kaunti ang kanyang kaba. Napilitan iyon ng kilig. Makakasama niya ito sa Baywalk ng silang dalawa lang. And I'm going there with a pretty lady. Ganting papuri nito sa kanya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Let's go, anyaya niya. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. At magkasabay na silang lumabas ng mansyon. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.